alauna 15 na. Yan. Agad lang po namin nakausap. Malinaw kung talagang saan siya nakakuha ng bintang. No? Kay Ido na si Manyak. Manyak si Ido. Gusto natin malaman po kung sino minanyak ni Ido, sino ang nagsabing manyak si Ido, pero wala pa po si Jancy. 150 na po, mga kaibigan. Hey, Tyson. Dito kami ngayon po. Ano lang, usap-usap lang with Papa Ido. Usap-usap lang po mga kaibigan. Kaklaro ko lang po kung talagang tunay na minanyak si Jancy or sino minanyak ni Jancy. Ba't yung nasabi sa Rapid Tulpin Action na yung pamangkin mo Kuya Bal manyak. Yan ang kaklarify ko lang po yan. Pero wala pa di pa nagpunta dito. Hintayin natin dito po na pumunta si Jancy para itanong ko po sa kanya kung bakit tinawag yung manyak si Ido. Yan yun. Ha? So, alas 2 ka po. Wala si Jancy. Si Kapitan, no? Kap, salamat ha! Mawin na rin po kami kasi magano kami dito, alas 2 na. Yan o, alas 2 na po. Wala man si Jancy. So, ganoon talaga. May sumipot, may hindi sisipot. Normal man yan sa buhay. Salamat na buhay, God bless. Si Val Santos matubang may puso sa Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay tatalakayin po natin o tayo po ay magbibigay na muli ng isang ng ating kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa kaganapan ito yung pinag-uusapan mga kalingap na naka-schedule dapat ngayon ang pagkikita na muli ng EDSI at this time po sa barangay. Pero bakit? Inis na po ang naturang pagkikita. Okay, bakit kaya inis na po ang pagkikita? Natakot ba ang panig po ni Marimar at hindi sinipot? Or nandun po kaya yung sinasabi po niya doon sa tulpo noon, kaya po inisnab po niya ang barangay sapagkat ay base po doon sa kanyang salita ay naniniwala po siya na ang tulpo ay mas mataas sa barangay. Narinig po niyo yan mga kalingap na kanya pong sinambit o sinabi doon po sa naturang programa. Kaya nga po siguro hindi niya po sinipot dahil inaakala po niya o naniniwala po siya na ang barangay ay walang kapangyarihan upang siya po ay anong tawag po dyan? Walang kapangyarihan para siya po ay papuntahin po doon. Okay? So, yun po. Or maaari naman po mga kalingap na ito ay base po doon sa mga chutcho. Maaring ito ay base doon sa advice ng kanya pong mga nasa paligid po niya. Sino po yung mga nasa paligid po niya? Itong mga nagtatanggol po sa kanyang tatay-tatayan po niya. At the same time, yung hari ng bulong, nasablay naman po ang ibinubulong. O dili naman po kaya yung bulong po ng mga sponsors. Baka utos naman din po ng mga sponsors na huwag niya pong siputin. Or maaari rin po naman kaya ng mga lawyers. Okay? Mga lawyers na binayaran po ng mga sponsors. Sana lamang po ay tama po itong mga payo. Tama po sana itong mga payo po ng mga nakapaligid po sa kanya. At yung payo na yan ay hindi po ikapapahamak po ni Guwapa o ni Dalaga o ni Marimar. Sana lamang po. Okay, so sa atin po kasing pagkakaalam mga kalingap, ang hindi malinaw po dito o parang lumalabas kasi dito mga kalingap para sa akin ay
itong si Kuya Bal na o itong si Kalingap Edo na po ang complainant. Kasi sila po yung nagpunta po riyan sa barangay, hindi po ba? So ibig sabihin, itong si Kuya Bal o kaya itong si Kalingap Edo na po ang complainant. Ano po ang ikino-complain? Ano po yung kaso o na gusto po nilang malutas po dyan sa barangay na pwede sana po nilang pag-usapan po dyan mga Kalingap? Ay ito yung sinasabi na siya po ay na si Kalingap Edo on national TV. On national TV ay sinabihan po siyang siya po ay manyak. At ito po ay sinasabi po nila ito isang uri ng paninirang puri. Lalo na po kung ito po ay binigkas doon po sa platform kung saan napakarami po ang nanunood at nakakita. At alam po naman natin na itong Kalingap Edo ay dapat mapangalagaan po yung kanyang dignidad bilang isang charity vlogger. Paano na lamang po ano na lamang po ang sinasabi po ng mga charity vlogger, maaring ito po ay ikasisira po niya sa paghahanap po ng mga kababayan po natin na matutulungan kasi maaring matanggal po o mawala o mabawasan po yung pagtitiwala ng mga taong ito nang dahil po doon sa stigma na ikinakabit po kay Kalingap Edo na siya po ay manyak, lalo na po kung ang ma-scout po ni Kalingap Edo ay dalaga o teenager o paano na lamang ipagkakatiwala ng mga magulang na ito kung napanood po nila yung pahayag po ni Beyonce doon po sa tulpo na siya po ay manyakol. So ito yung nakakasira. Okay, so sabi ko nga parang ang intindi ko ngayon po dito ay ang complainant po dito ay itong si Kalingap Edo at supported by Kuya Bal. At ang respondent dito po ay lumalabas na itong si baby Beyonce o si Beyonce mga Kalingap. So sana lang ay sinipot niya kasi ang daming mga posts ng kanya pong mga taga-suporta. Diyan mga supporter po diyan sa team po nila na Team Guapa na nagpo-post po sa Facebook na sinasabi ay gusto po nila ng katahimikan pero ano po daw po ang ginagawa po natin na nandito po sa kabilang panig ay hindi tayo tumitigil. Hindi daw po tayo tumitigil sa paggagawa po ng kwento, sa paggagawa po ng content na ikinakabas po ng pamilyang ito. Yan lang na din naman po daw ang hinihingi po nila. Yung sana po ay magbigyan po sila ng peace of mind. Pero sino baga ang hindi tumitigil, hindi ba? Nung hinihingi po ninyo na kayo po ay gusto po nyo ng katahimikan, nung nagpahayag po kayo na ayaw nyo na pong magpa-vlog, di ba? Ang advice po dito, sino po ang naunang nag-advise nung alam na pong medyo nag-iinit na po ang sitwasyon, di ba? Nagbigay po ng advice itong order, pahayag itong si Kalingap Rab na wag na kayong anong tawag po diyan, wag na kayong i-content, wag nang reaksyonan. Pero anong nangyari? Yung mga nagtatanggol sa iyo na kuno ay nagmamahal, ay di ba sila po yung hindi tumitigil, At sila po ang nagpalabas ng tungkol po diyan sa manyakan na yan, na ikasisira po ni Kalingap Edo na talagang sinasabing seryoso na mahirap po daw pong So ngayon, sana lang sinipot ninyo kung talagang gusto po ninyo ng katahimikan at ng matapos po na lahat. Kasi kung hindi nyo sinipot, kung yan po ang advice ng inyo pong mga lawyer o yung mga taong nasa paligid po ninyo, ang alam kong proseso dyan, mga Kalingap, sa 3 beses na hindi kayo sisipot, parang sa korte, ang barangay na mismo ang gagawa o gagawa po ng barangay ng certificate to file a case. Ano bang tawag po dyan? Bibigyan po sila ng sertipiko na ididiretso na po sa kasuhan.
kung hindi niyo po yan sisiputin. Ngayon, kung ito ay isasampa ng formal na pong isasampa, kung formal na pong isasampa ito sa korte, at kung ipagpapatuloy pa ninyong hindi sisiputin sa korte, kung 3 beses po ninyong hindi sinipot yan, ay magre-release o magpapalabas ang korte ng arrest warrant. Yan po Ngayon, kung ang dahilan po ninyo ay hindi nyo sinipot dahil mayroon din po kayong case na i-file, halimbawa, mayroon po kayong may bulong-bulungan mga kalingap na sinasabi na sila din po ay nag-file ng case doon sa NBI. Ewan ko kung gaano katotoo itong mga kalingap. Kaya lang, pinagtatakaan ko, NBI, gaano kapag NBI kasi mga kalingap ay naka-high profile na mga kaso itong mga ito. Ito yung matitinding kaso na po na kinakailangan na bigyan pansin pa po ng gobyerno. Pero kagaya po nito, ano ba yung ikinaso po kay Kalingap Edo? Hindi naman po siguro rape. Kung ito man ay rape, nabibigyan pansin ng NBI, ito bang respondent, ito bang inirereklamo ay fugitive o nagtago ba siya? Nagtago ba na hinahanap ng batas ng matagal na panahon at ngayon ay kinakailangan ng tulong at high profile ba ito at kinakailangan ng tulong ng NBI? Saan dapat po ipafile kaya yung case na yan? Yung hinipuan, yung hinalikan, o yung pinagsamantalahan na yakapin without the permission of marimar, bigla-bigla na lamang po. Yan po kasi po yun Hindi malinaw sa atin. Mga kalingap, naginawan po siya ng kabastusan pero hindi malinaw kung ano nga po yun. Yan po yung sinasabi ni Kuya Bal na gusto po niya yun linawin doon sa barangay. So sana, sinipot po ninyo. Kung hindi nyo yan sisiputin, naku po, magbibigay. Magbibigay na po ang barangay na mismo ang kagawa ng paraan para sa susunod na hakbang. Sila po ay magbibigay ng anong tawag po diyan, sertipiko. Kayo po ay hindi sumipot at itataas na po ang kaso sa mga pulis. Pag sa pulis na, sila po ang magpapile na po sa korte, sa tamang korte. At kung sa korte nakafile na at hindi pa rin po kayo sumipot, maaring sa 3 beses, kayo po ay mabibigyan na po ng arrest warrant. So, sana lang itong bumubulong po kay Beyonce o sa pamilya mismo ni Beyonce ay ito yung advice na hindi po nila ikasisira o yung tipong sila po talaga ay nagmamalasakit po sa kanila pong prinsesa o sa kanila pong dalaga. Okay? So hanggang dyan na lang po tayo mga kalingap. Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab. At siyempre sana po nyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.